Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tayong sa ating mahal na Jesus po lamang. Dobleng pagalang po sa ating dearly beloved pastor. At ako po ibabati rin po sa lahat ng beloved children. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa inyo pong lahat, beloved brethren. Nais ko lang po pasalamatan ipahayag sa inyo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pagbubuntis. Last October 23, 2023, ako po ay nagsilang ng baby boy. Pero hindi po ito naging typical na pagbubuntis na ikaw ay nag-expect ng healthy baby, masaya. Hindi po naging madali sa aming mag-asawa yon dahil po during my ultrasound, pinakita sa akin ng aking OB na yung baby ko ay nagtutubig yung ulo niya. So, yung mayroong sobrang tubig, talagang hydrocephalus baby siya. Dahil daw to sa AB negative ang blood type ko, ibig sabihin, kusa siyang papatayin ng katawan ko. Hindi ako makakabuo ng baby. Pero sa unat dalangin na ating minamahal, kinagalang Pastor, himala po ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagsilang po ako ng normal na baby, walang anumang complications, walang infections, walang abnormalities. Itong OB na ito, isang tanyag na OB to sa lugar namin dahil affiliated niya lahat ng mga doktor. Nung nalaman ko na hydrocephalus ang baby ko, parang gumuho yung mundo ko. Dahil sabi ko nga, 8 years, 9 years kaming nag-antay ng beloved husband ko para magkaroon ng baby, tapos hindi pa normal na ilalabas. Nung nalaman ko na nagtutubig nga yung ulo niya, sabi ng OB ko, kailangan mong ma-injectionan ng Rogam. Yung Rogam, ito po yung positive blood type na kailangan isalin sa akin. At saka sa baby ko, paglabas niya, para mahabol pa daw yung hydrocephalus. Tinanong ko siya kung ganong % ba kung mabubuhay yung anak ko o mawawala yung hydrocephalus na yan. Sabi niya, hindi daw. Sabi niya sa akin, maghanap ka na sa St. Luke's ng Rogam o kahit sa ang mga pharmaceutical company. Nagre-range to ng 16,000 per shot. Isa kami ng baby ko habang nasa tiyan ko siya, tsaka paglabas niya, kailangan ma-injectionan siya. Sabi ko sa husband ko, try muna nating mag-fasting kasi naghahanap na rin po kami talaga pero kasi sa St. Luke's wala akong mahanap. Sabi nila out of stock daw tsaka hindi pa nila alam kung kailan magkakaroon ng stock. Ngayon, sabi namin mag-asawa, nag-usap kami, mag-fasting muna tayo para magkaroon tayo ng peace of mind, makapag-isip tayo ng maayos. Nag-ayuno kami po, mag-asawa. Doon kami na-advise ng mga worker na panghawakan niyo yung pangako ng malapay noon. Pag-iingatan niya ng mahal na Panginoon. Ang sabi nila sa amin, panindigan niyo yung pananampalataya niyo. Kasi nagngangalit ng kaaway kasi malaking pagpapala yan sa inyo, matagal niyong inantayan. Ganun po yung ginawa namin. Kahit buntis ako, nag-aayuno ako. Sabi namin, nanalangin kami sa mahal na Panginoon na bigyan niya kami ng wisdom, matumpok namin kung ano ba yung pagkukulang namin bilang mag-asawa. Ngayon po, naisip namin yung about sa mga pagbibigay, kabanalan, yung pagdalo namin 3 times a week. Ginawa namin lahat yan sa awat habag lang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ng OB ko, by 7 months sa tiyan mo, mawawala ng heartbeat yung baby mo. Kasi nga papatayin na siya, magkikreate ng sariling papatayin niya ng katawan mo. Hindi yan kikilalanin ng katawan mo dahil sa AB negative blood type ka. Lumipas ang 7 months, 8 months, 9 months, naisilang ko yung anak ko. Hindi siya nawala ng heartbeat. Hindi na rin ako bumalik sa kanya kasi umasa na lang ako sa Malipay noon. Ang tangi na lang na indication ko na buhay yung anak ko sa tiyan ko, yung mga kick niya. Binibilang ko yung mga kick niya. Hindi siya nawala ng kick kahit anong oras. Pagka lagi ako nakikinig ng mga preaching ng beloved pastor, sa tuwing itututok ko sa tiyan ko, sumisipa siya ng malakas. Kaya doon ako nakakapante na buhay yung anak ko sa tiyan ko. Kaya ngayon, lubos ko pinasasalamatan din ang lahat ng mga pagpapala, lalo na po financially. Pinagpala kami ng pagkakabuhayan na hindi namin kailangan bumiyahe, hindi namin kailangan pumunta sa opisina. Sa bahay lang pinagpala kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po.